Ayan, good morning, good afternoon, or good evening. Ang hirap talaga pag araw-araw ang vlog. So, huli niyo ako na hindi ako pa nagpapalit ng damit. So, ibig sabihin, hindi pa ako naliligo mula kagabi. Pero kaninang umaga, ito rin ang assault ko nung tayo nag-recording ng ating peace prayer for the month of February na i-ere sa February 15. At ang ginawa natin buong maghapon, nag-print tayo ng modules, continuity ng pag-print natin ng modules ng Hilot Tanglaw na aking dadalhin sa April para sa ating mga estudyante ng Tanglaw o Hilot Tanglaw o yung magiging mentor ng Tanglaw ng Hilot Binabaylan training, no? And then at the same time, nag-print out din tayo ng mga Hilot profile form na kung saan ay atin ding i-distribute by February 15. So ito yung Hilot profile form na ginagamit natin pag tayo ay tatanggap ng pasyente. So, dito, mga kalahi, no, parang nakita ko yung effectiveness niya sa pagsusuri ng mga karamdaman ng tao. Alam naman natin, pag ang hilot, ito ay tumutugon o gumagamot ng sakit na pilay. No? So, kung mag-aaral kayo ng hilot binabaylan, ay papaliwanag natin ano ba ang tindi ng pilay sa atin at ito ba ay may katumbas sa modern medical science. Kung kaya ang paggamit ng Hilot Profile Form ay nakakatulong para matukoy natin ang tamang gamutan, pamamaraan ng gamutan. Kasi nga, iniisip ng karamihan na ang hilot ay masahe lang, no? Yung pagpipindot, paghahagod, paghahaplas, etc. etc. Pero pag inaral ninyo ang hilot, doon nyo po makikita na maaari talaga itong makagamot ng mga karamdaman. At pag sinabi mo kasing karamdaman, sakit, no? Hindi lang siya iisa. May mga komplikasyon pa siya at mayroong mga minor na illnesses na dapat din natin tugunan at dapat maibsan ang mga nararamdaman ng ating pasyente. Pero ganun pa man, ayaw kong i-topic ang paghihilot dito. Pero kung gusto niyo talaga matuto, ay wala na, next year na, no? Kasi tatlong session or 4 na session na kami sa hilot, no? At ang panghuli natin ngayong February ay February 15, ang susunod ay March na, no? Dahil kasi by next week, pupunta na tayo ng California at doon ay magto-talk tayo sa Philippine Consulate about hilot, no? Ating tradisyon at kulturang gamutan Pilipino, no? Sa araw ngayon ay sinasabi ng ating guide, meron kasi tayong guide, gusto kong pakita sa inyo sa computer, kung nakikita ninyo, ayan, namatay tuloy, no? Ang ano natin ngayon, ang topic natin ngayon, February 9, 11th day from 100 days countdown devotion natin sa ating 48th birthday ay yung Earth Blessing Ritual. So, Earth Blessing Ritual, hindi tayo magsasagawa ng ritual ngayon, but I want to talk about you or me or us being a blessings to the earth. So, ikaw ba ay isang pagpapala sa sanlibutan ito? I think yung nasabi natin kanina, yung panghihilot, I really believe na ito ay isang blessings para sa sangkatauhan na namumuhay dito sa sanlibutan. At bilang isang tao, alam ko tayo ay isang pagpapala at hindi sumpa. Dahil nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, which is totoo naman yan, di ba? Nung isinilang tayo, tuwang-tuwa ang ating mga magulang. At bibihira lamang talaga na may anak na talagang sinumpa ng magulang. No? Siguro yung mga unwanted child, even though they are unwanted because na-rape sila or what, no, na ipagkasundo, hindi naman nila talagang planong magkaroon ng anak. But nung lumabas ka sa mundong ito, tuwang-tuwa din ang nanay at tatay mo. Kung wala ka man tatay, yung nanay mo, yung lolo at lola mo, at yung mga tao sa ano. Kaya nga lang, habang lumalaki ka, hindi ko alam ano ba nangyayari sa'yo. Bakit nagiging pasaway ka? Diba? Maraming mga taong ganon na nagiging pasaway. But then, it reflects kung anong klaseng pamumuhay meron ka. It reflects also kung anong klaseng pamilyang meron ka. Although, hindi ko lalahatin kasi may mga pagkakataon na maayos naman ang pamilya mo, kaso habang lumalaki ka, nabarkada ka sa iba, at iba ang naging pamantayan ng buhay mo. Kasi pinipilit mong makahilintulad sa ibang tao.
sa halip na sa iyong pamilya. Nung isang gabi, parang sinasabi, mayroong kasabihan na blood is thicker than water. No? Parang ganon. Pero ang sinasabi doon, ang tunay palang kahulugan na yun, yung covenant blood. At yung water is yung amniotic fluid water na kung saan isinilang ka. Na mas matibay daw ang pakikipagkasunduan sa dugo ng espiritu kaysa sa tubig na dumadaloy sa iyong kapanganakan. Maari nga na totoo na pinapahalagahan natin ang ibang tao dahil doon natin nakikita ang ating kaligayahan. Samantala, sa modernong pamilya o tradisyonal na pamilya, maraming do and don'ts. No? At hindi natin nagugustuhan yun. Maging sa sarili ko, ako laking pasasalamat pa rin na naging mahigpit ang aking nanay at tatay sa akin. Nakatanggap ako ng disiplina, nakatanggap ako ng palo. No? Although hindi ako mabuting anak, sinasabi ko sa inyo, hindi ako mabuting anak. At hindi rin ako mabuting kapatid. No? Even up to now, may tampo sa akin ang aking mga kapatid. Pero hindi ko, it's their right, no? It's their right. Pero ayaw ko rin naman kasi na maging sunod-sunuran na lang ako sa mga kapatid ko. Dahil ako, matanda na din, at sila matanda na rin, meron na kaming kanya-kanyang pag-iisip, no? Hindi naman ako humihingi ng tulong sa kanila o umaasa para kumain, umaasa para mabayaran ko ang aking bill sa electricity, tubig, at internet, or even phone bills, no? May kanya-kanya kaming pagsisikap. Ako, maaari kong sabihin na obligado na lang ako sa aking mga magulang, sa aking tatay, kasi nanay ko wala na po Noong 2019, siya ay pumanaw. At ngayon, laking pasasalamat ko dahil kasi nakaligtas ang tatay ko sa bingit ng kamatayan. No? Although, matanda na ang tatay ko, anytime, sooner or later, darating din yan at dapat maging matatag kami sa mga pagsubok ng buhay. Pero ganun pa man, maraming salamat Panginoon, maraming salamat sa mga ninuno, maraming salamat nanay ko, maraming salamat sa mga diwata. Dahil kasi ngayon ay binigyan niya pa po ng pagkakataong mabuhay ang tatay ko, and it is also an opportunity for us to love our Father. Ako gusto ko sanang pumunta, kaya nga lang wala na tayong panahon na magpunta ng Siargao. Kasi nga naman, bakit nga naman ba, ito'y tanong natin sa gobyerno, bakit nga naman ba napakamahal ng pamasahe papuntang Siargao? At mas mura pang pumunta ng Hong Kong o pumunta ng Thailand. Kasi ang balikan sa Siargao to Manila, Manila to Siargao, and Siargao to Manila, ay aabot ng 21,000. Samantalang papuntang Hong Kong, ay 5,000 lang balikan na. Of course, pamasahe lang yung sinasabi ko, wala pa yung hotel accommodation. But then, ganun pa man, napakamahal po. No? Sana, Department of Tourism, Department of Transportation, the OTC o ano pa man, magawan po natin ang paraan na mapababa natin ang presyo ng pamasahe ng eroplano papunta sa mga probinsya natin. Although sa ibang bahagi ng mundo o ng Pilipinas, like Tacloban, Leyte, Samar, 2,500 lang. Pero bakit sobrang mahal ng papuntang Siargao? So hindi ko po alam kung anong dahilan, anong reason, bakit ginto ang papunta ng homeland namin. And anyway, going back to our topic na blessing ritual for the earth. Na tayo, bawat isa sa atin, sikapin natin makita natin ang ating silbi. And doing our purpose will become a blessings to the earth. No? Alam ko na ikaw, nanonood ngayon, ay may purpose sa buhay, may layunin, may silbi. Hanapin mo to at gampanan mo to at ang iyong silbi ang siyang magbibigay pagpapala sa sanlibutan. So ito po muli ang Apadman ng Tampang Alto ng Lugtang Agaman nagsasabing mayari na pag-asatin. Paalam, hanggang bukas.